kakamustahin po natin ang mga magsasaka po natin dahil nga itong magkakasunod na mga bagyo, 6, 7 po ng walang pahinga, no? At so far, ang figure na sinasabi po nila, agricultural damage stands at 10 billion, not counting pepito and offal. Oo, kasi hindi pa pumapasok. Oo, dahil marami pong pinadapa ng mga palayan. And I'm sure iba natin mga high-value crops natin, binaha na rin, nasira na rin. Ang ayuda na that the government gives, nakikita po natin we feature si Pangulong Marcos umiikot, nagbibigay ng 10,000 na ayuda. Supposedly nagbibigay yan ng magbibigay na ng seeds, ng fertilizers. Ano po ba ang ayuda that really matters to the farmers kapag ganito? Ano pong ayuda ang hinihingi nyo sa pamahalaan ng ganito po na napakalaki po ng danyo sa sektor po ng agrikultura? Karaul? Yes, well, ang hanap buhay ng mga magsasaka ay pagtatanim ng mga whether palay or corn or what na nasira ng bagyo. No? So the best help they can receive is to allow them to yung makapagtanim uli kaagad sila para makabawi dun sa nalugi sa kanila at mapakain uli yung kanilang mga pamilya. So that will entail seeds, no? Fertilizer, and then siguro in some places yung repair ng irrigation systems dahil ang epekto ng bagyo hindi lang dun sa tanim pero pati sa infrastructure, no? Irrigation, yung mga kalsada, there are some roads now na hindi pa rin passable dahil binagsakan ng mga punong kahoy o kaya nasira yung mga tulay, no? So it has to be a set of interventions, hindi lang yung pamimigay ng relief goods, no? Yun ay pansamantalang tulong lang, pero yung para makabangon uli ang mga magsasaka, that is more important. So, Yusek Raul, no? Yusek tuloy. Raul, kanina po kausap po namin si Engineer Eduardo Guillen po ng NIA, ng National Irrigation Administration. At sinasabi po niya, isa sa mga tulong na pwedeng gawin po ay palitan na daw natin dapat yung cropping calendar natin. Kasi, kumbaga, nagkakataon talaga yung mga bagyo po, dun po umaani. So, talaga nasisira lahat po na talaga ng tinanim. So, I don't know if you agree with this. Sabi niya dapat, kasi kasalukuyan, ang cropping calendar natin, June and July daw tayo nagtatanim. Dapat daw maging October para po yung pag-ani natin, February, na wala namang bagyo. Tapos, or yung isa naman po ay, ito po, do you agree with that? Na dapat pinapalitan na natin yung cropping calendar natin dahil climate change na rin po. Well, in principle, yes, no. Normally, yung karamihan sa mga nagtatanim ay mga May, June, July. And there is a very simple reason bakit dyan nagtatanim. Dahil yan ang dating ng ulan. Okay. So it has something to do with water and irrigation. Kung gusto mong mas maaga magtanim yung mga magsasaka para makaiwas doon sa panahon ng bagyo, kailangan supplyan mo ng tubig. Kahit wala pang ulan. No? So I think he's coming from that perspective dahil nasa NIA sa National Irrigation Administration. So kailangan palawakin natin yung ating irrigation system para makapagbigay ng tubig sa maraming magsasaka at pwede sila magtanim ng maaga. Yung bagyo kasi dumadating yan ng mga September, October, ganyan. So kung makapag-ani yung mga magsasaka bago mag-September, October, yun yung maiiwasan nila yung damage from the typhoon. Pero kung aani ka ng September, kailangan mga April, May, nakakapagtanim ka na. Kailangan mo ng tubig dyan. Kulang naman ng tubig. Kasi yun naman sa... Unless mag-impound tayo, magtayo tayo ng mga dams para mag-supply ng tubig during the dry season. Naulit na naman yung pagtayo ng dams. So itong tanong ko, balik ako dun sa ayuda, if I may, no? Kasi ano yung pantawid dun sa ating magsasaka na walang kabuhayan, ano? In the meantime, meron ng dole na tupad, no? Yung cash for work. So, meron tayo mga magsasaka nagiging street sweeper. No, binibigyan ng pansamantalang trabaho para lang mabigyan ng cash. Ano po ang ninyo? Ano po ang
Sapat po ba yun at responsive ba kayo na maganda yung ginagawa ng ng pamahalaan na itong magsasaka natin gawin muna nating street sweeper, pantawid hanggang sa susunod na planting season? Parang stopgap, parang temporary solution lang yan. No? Kasi ang kabuhayan ng mga magsasaka, magtatanim, hindi naman maglilinis ng kalsada. Hindi naman yun ang expertise nila. No? So siguro, immediate, kailangan nila ng pagkain, kailangan nila kasi yung marami sa kanila na dislocate, no? Nawala sa kanilang mga tirahan, baka nasiraan ng bahay. Siguro yan ang immediate priority rin ng mga magsasaka na maibalik yung kanilang situation before the typhoon. No? Pero beyond that, ang kailangan nila is makatanim uli kagad sila para makabawi. No? So hindi pwedeng solusyon yung maglilinis sila ng kalsada. It will help, pero it's not the main solution. Let's get together, Sunday 25. Sunday 25.